Umuwi ako sa probinsya para sa bagong taon. Sa pond sa bakuran ng villa ko, naglagay ako ng isang grupo ng piranha, pati sa loob ng study room ko. Nag-alaga rin ako ng isang higanteng corn snake, at isang grupo ng mga black tarantula. Tapos, tahimik kong hinintay na kumatok sa pinto ang ex-girlfriend ko. Sa nakaraang buhay ko, sinamantala niya ang pag-uwi ko sa probinsya para sa bagong taon. Lihim niyang sinira ang lock ng bahay ko, at dinala ang buong pamilya niya para magbagong taon sa villa ko. Nakitira at nakikain sila sa villa kong nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi lang sila natulog sa kama ko, binuksan din nila ang mga mamahalin kong red wine. Yung dalawa niyang pamangkin, pinagbabasag pa ang lahat ng action figures ko sa buong bahay. Pagbalik ko sa villa pagkatapos ng bagong taon, nakita ko ang nagkalat at sirang mga gamit. Halos mamatay ako sa galit, nang sinubukan ko siyang panagutin. Itong ex-girlfriend kong si Liu Mei, para i-guilt trip ako. 3:00 pa ng madaling araw, sa tapat ng gate ko, nag-livestream siya habang nilalaslas ang pulso niya. Kunwari lang dapat ang gagawin niya, pero masyadong malalim ang hiwa ng kutsilyo. Umagos ang dugo sa buong sahig. Namatay siya sa tapat ng bahay ko. Namatay siya sa harap ng 170,000 taong nanonood sa livestream niya. At ako, naging public enemy number 1 sa buong internet. Kinasuklaman ako ng mga netizen na walang alam sa katotohanan. Tinawag nila akong isang taong handang pumatay. Para lang sa ilang sirang laruan, isang walang pusong gagawng nagtulak sa ex niya sa kamatayan. 3 araw na nasa trending ang issue. Pangalan at litrato ko, kalat na kalat. Sinira nila ang kumpanya ko. At binato pa nila ako ng ladrilyo habang tumatawid ako sa kalsada. Sa isang iglap, nasagasaan ako ng sasakyan at tumilapon ng 10 metro ang layo. Pero nang muli kong imulat ang aking mga mata, nabuhay akong muli. Bumalik ako sa panahong kakakahiwalay ko lang sa ex-girlfriend ko. Ngayong nagbalik ako, sa pagkakataong ito, babawiin ko ang lahat ng para sa akin. Kaya naman, kinagabihan, ang mga action figures ko, inilipat ko lahat sa isa ko pang suite. Pagkatapos, sa pond sa bakuran, model. Nagpakawala ako ng mga piranha. Nag-alaga ako ng isang dambuhalang sawa sa study room. Mga tarantula, at nagdikit ako ng babala sa pinto. May mababangis na alaga sa loob. Huwag pumasok, pero alam kong hindi niya mapipigilang sirain ang kandado para makapasok. Itong bilya ko na nagkakahalaga ng 10 milyon. Sapat na para may maipagmayabang siya ng matagal. Hindi ba't sa bahay ko siya magbabagong taon? Kung ganoon, bibigyan ko siya ng bagong taon na hindi niya malilimutan habang buhay. Zhang Yu, bakit mo pinalitan ang password ng bahay mo? Hindi na ako makapasok, nang sa wakas ay maabangan ako ni Liu Mei sa tapat ng bahay ko. 1 buwan na ang nakalipas mula nang maghiwalay kami. Ang dahilan ng paghihiwalay namin ay dahil niloko niya ako at sumama sa ibang lalaki sa isang hotel. Dati, ang alam ko lang ay makapalang mukha niya. Hindi ko inasahan na ganito pala kakapal. Hiwalay na kami pero may lakas pa rin siya ng loob na pumunta sa bahay ko. Buti na lang at pinalitan ko agad ang password. Kung hindi, malamang nakapasok na yan sa bahay ko ngayon. Hiwalay na tayo, kaya syempre, papalitan ko ang password. Hindi ka welcome dito. Hindi ka karapat-dapat na tumapak pa sa bahay ko. Umalis ka na. Sabi ko sa kanya na halata na sa mukha ko ang pagkainis. Kung marunong lang siyang makiramdam, dapat ay umalis na siya agad. Pero alam kong hindi niya yon gagawin. Sinadya ko talagang galitin siya. Zhang Yu, nagkaroon din naman tayo ng pinagsamahan. Paano mo nagagawang maging ganito ka walang puso? Yung lalaking yun, may asawa na pala. Nakipaghiwalay na ako sa kanya ngayon. Nangako na ako sa ate ko at sa 2 kong pamangkin. Na dito ko sila dadalhin para sa bagong taon. Wala na akong matutuluyan ngayon. Uuwi ka naman sa probinsya ninyo, di ba? At may iwan lang namang bakante itong bahay. Pagdating ng bagong taon, bakit hindi na lang ang buong pamilya namin ang tumira dyan sa iyo? Nakapunta na dati si Liu Mei sa bahay ko. Itong bilya ko, mukha lang ordinaryo sa labas. Pero sa loob, sobrang gara. Kompleto sa mga smart appliance. May malaki ring fish pond sa bakuran. Ang pantry sa bahay ay puno ng lahat ng klase ng mamahaling sangkap. Kahit hindi sila lumabas ng bahay, kayang-kaya nilang magpakasasa sa bahay ko hanggang sa matapos ang bagong taon. Ako kung wala kayong matutuluyan. Kahit mamatay pa kayong lahat sa kalsada, wala akong pakialam. Hindi kayo welcome sa bahay ko. Pagkasabi ko noon, tinulak ko siya palayo. Tumalikod ako at pumasok sa bahay. Isinara ko ng padubog ang pinto sa harapan niya. Sumilip ako sa labas gamit ang video doorbell. Biglang nagiba ang ugali ni Liu Mei, nawala na ang dating pagiging sipsip niya sa akin. Masama ang tingin niya sa direksyon ng gate ng bahay ko. Dumura siya ng 2 beses. Napakayabang ng itsura niya, walang utang na loob. Hintayin mong umuwi ka sa probinsya niyo. Sisirain ko ang serador nito. Itira ako sa bahay na to, sigurado yan. Alam ko na, habang tinitingnan ko ang mayabang niyang mukha, napangiti ako. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil sa sobrang pananabik. Dahil nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Alam na alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Noong 9 na araw ng 12 buwan sa kalendaryong lunar, tinawagan ko ang kaibigan ko mula pagkabata na si Lin Hao. Tulungan mo ako sa isang bagay. Ilipat mo muna sa'yo lahat ng koi sa fish pond ko para alagaan pansamantala. 6 lahat yan, at nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Kahit isa sa kanila, hindi pwedeng mapahamak. Hindi na nagdalawang isip si Lin Hao. Gabi rin yun, nagsama siya ng mga tao para kunin ang mga isda. Habang nagtatrabaho sila, bigla siyang nagtanong.
Kuya Yu, lilipat ka na ba ng bahay? Hindi, may bibingwitin lang ako. Tiningnan ako ni Linhao. Hindi na siya nagtanong pa. Kilala niya ako. Sa araw-araw, kalmado naman ako. Pero kapag nagdesisyon na akong gawin ang isang bagay, kahit siyam na kalabaw pa ang humila sa akin pabalik, hindi na ako mapipigilan. Inalis ko na ang mga koi sa fish pond. Medyo nakakaawa tingnan ang pond kapag walang laman. Kaya tinawagan ko ang isa ko pang kaibigan. Si Lao Joe, yung mahilig sa aquarium at mga exotic pet. Lao Joe, gusto kong mag-alaga ng mga mababangis na hayop sa tubig. Mas mabangis, mas maganda. Agad na excite si Lao Joe. Mababangis, gusto mo ng piranha? Sakto, may stock ako ngayon. Purong-purong galing sa Amazon. Sa loob lang ng 3 segundo kapag nakaamoy ng dugo. Kaya nilang pumatay ng isang hipo. Sige, kunin ko lahat, saka 2 malaking alligator snapang turtle pa. May iba pa ba? Tulad ng mga gumagapang na alaga, mga ahas at gagamba, ganun. Ipadala mo lahat sa akin. Meron, may kaibigan ako, mayroon siyang 2.3 meter na Burmese python. Walang kamandag, pero sobrang lakas pumulupot, nakakatakot ang lakas. Mayroon din siyang ilang pirasong black tarantula, kasinlaki ng palad, mukha silang alien. Ang mga duwag, isang tingin pa lang, hihimatayin na. Ipadala mo lahat sa akin. Magtatayo ka ba ng zoo? Parang ganun na nga, panlaban sa magnanakaw. Mula sa ika-10 hanggang sa ika-13 ng huling buwan ng taon. Inabot ako ng 4 na araw para i-renovate ng husto ang buong bahay. Pinuno ko ng piranha ang fish pond. Ang ibabaw nito ay tinakpan ko ng mga duckweed at halamang tubig. Kung titingnan mo, para lang siyang ordinaryong ornamental pond. Mukha pang ang paraiso. Ang mga alligator turtle, kahit taglamig, hindi mapakali. Kayang-kaya ng kagat nito na putulin ng isang carrot. Ganon din kung daliri na ng tao ang ipapalit. Si Yumi, inilagay ko sa study room. Doon mismo sa study room kung saan sinira ang mga figurine ko noong nakaraang buhay. Mga itim at mabalahibong gagamba. Naglagay ako ng 2 sa aparador sa master bedroom. Yan ang lugar na siguradong hahalongkatin ni Leo May para sa mga luxury goods. Syempre, ito'y mga paimbabaw na salubong lang. Ang mga patagang patibong ang tunay na pasabog. Ang mautay at lafit sa gitnang kwarto. Ay pinalitan ko lahat ng peking alak na binili ko ng wholesale. Parehong-pareho ang packaging. Pero